Naaresto na ang ating dating presidente na si Rodrigo Duterte ngayong araw na to, March 11. At sa totoo lang, hindi ko talaga akalain na makikita ko tong panahon na to, na makita na maaaresto yung ating dating presidenteng si Rodrigo Duterte para sa crimes against humanity. Dahil sa kanyang deadly drug war, sa pagpatay niya ng mga around 30,000 ng ating mga kababayan. At may mga ilan doon na inosente. At nawalan na nga ako ng pag-asa eh. At nung lumabas nga yung balita last weekend na mukhang meron ng arrest warrant, akala ko nga fake news na naman yan eh. Kasi nung buong taon ng 2024, di ba ilang beses natin narinig na lalabas yung arrest warrant? Hindi natin alam kung talaga mapapatupad ba to eh. Kaya hindi na nga ako umaasa nung narinig ko to. Tapos yung time na yun, biglang umalis si Rodrigo Duterte papuntang Hong Kong in the middle of the night. Hating gabi na yun nung umalis siya. At nakarating siya nung maaga talaga ng umaga nung araw na yon para lang mag-attend daw ng rally sa Hong Kong. Pero nakapagtataka, kung rally lang a-attend mo, bakit ka lumipad na parang nagmamadali ka sa gitna ng gabi? 'Di ba? So, may mga kaduda-dudang mga circumstances na napaiisip ako talaga. At hindi lang yon. Yung lumalabas na reports ay nanggaling sa mga iba't ibang high-level sources na hindi daw corruptible to mga source na to. Sigurado daw sila na meron na daw lalabas. Pero kahit anuman, hindi ko pa rin pinaniwalaan. Until nakita ko with my own eyes yung nangyari ngayong umaga na nung sa Terminal 3, nung nagland yung kanyang eroplano galing sa Hong Kong, pinick up siya ng ating mga kapulisan para i-serve yung warrant of arrest. At dito, dinala siya ngayon sa Villamor Air Base na hanggang ngayon, dun lang siya nakadetain at ang tingin ko mangyayari, kailangan nilang palabasin na si Duterte ng Pilipinas, dalhin na siya sa Hague. Doon na siya talaga dapat. Hindi na siya makakauwi ng Davao from the looks of it. At ngayon, ang interesting dito, ay pinaglalaban ng kanyang mga kampo na wala daw arrest warrant silang nakita. At pati si Duterte mismo tinatanong niya ano ba yung krimen na nagawa niya. Nakalimutan ba niya yung krimen na ginawa niya na pinagmamalaki niya? Nang lampas 5, 6, 10 taon niyang pinagmamalaki to. Napapatay siya ng tao, na pumapatay siya ng tao, na pinatay niya itong mga Pilipino. Tapos ngayon nakakalimutan niya yung krimen niya? Alam mo, buti nga talaga meron tayong mga kapulisan na tulad ni General Torre. Kasi si General Torre ang nag-serve ng warrant of arrest at ang nag-read sa kanya ng kanyang Miranda rights. Ito po yung ginawa ni General Torre para sagutin yung tanong ni Duterte kung meron bang warrant of arrest at kung ano ba yung nagawa niya. Panoorin natin to. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Of course, coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant of arrest. Must be murders, hindi lang ito. So yan, nakita natin binasa na ni General Torre kay former President Duterte kung ano ba yung krimen niya at yung warrant of arrest niya. At alam po niyo, nagustuhan ko dito sa pagbasa ni General Torre, yan po yung isang kapulisan talaga na hinahanga ko talaga. Gumawa na nga ako ng video about General Torre dahil ganyan ka taas yung tingin ko sa kanya. Dahil ang maganda sa ginawa niya, pinapakita niya yung tapang niya. Pinapakita niya yung kanyang resolve to be able to enforce the law. At saka hindi lang yon, dahil mahinahon siya at respectful siya pag nakikipag-usap siya sa tao, hindi ka talaga magagalit sa kanya At nakikita mo na ginagawa lang niya trabaho niya ayon sa batas. Yun ang pinakamagaling dito. At General Torre is the best weapon of the administration of BBM. Dahil siya po ay isang kapulisan na talagang kahanga-hanga. Kaya buti talaga siya yung nag-serve nitong warrant of arrest na to. At ngayon, si Duterte ay wala na talagang lusot. Dahil from this point forward, pupunta na siya ng Hague at from the looks of it and with the evidence against him, sa totoo lang, tingin ko dyan na rin siya mamamatay. Ngayon para sa akin, ang pinakamagandang pwedeng mangyari ngayon
ay paalisin na to si Duterte, dalhin na siya sa Netherlands at doon na siya talaga. Dahil kung andito pa yan at pinatagal pa natin to, lalong mas gugulo ang Pilipinas. Dahil marami pa tayong mga kababayan na hindi pa nagising at medyo bulag pa rin sa katotohanan at sumusuporta pa rin dito sa taong to. And that's an insult to people when I say tao, dahil sobrang niyang gustong-gustong pumatay ng tao. Parang yun na lang ang obsession niya, yung pagpatay ng tao eh. Kaya nagtataka talaga ako ba't may mga kababayan pa tayo na nakikita na mabuting tao itong si Duterte. At ang interesting dito, ngayon susunod na si Bato de la Rosa. Tingin nyo ba tatakas si Bato de la Rosa o kaya haharapin niya to? Tingnan natin ngayon kung gaano ba katapang itong si Bato de la Rosa. At hindi lang yon, tingin ko rin masasama dito sa kasong to yung mga tulad ni Garma at tulad ni Leonardo na sila yung nag-implement nitong drug war ni Duterte. At finally, magkakaroon na tayo ng hustisya para sa mga libo-libong mga namatay na ating mga kababayan. Huwag nating kakalimutan dito yung ating mga pinakakawawang mga kababayan na napatay. Yung mga pamilya ng mga biktima na to na naiwan ngayon na naghahanap ng hustisya. Sila po ang talagang kawawa dito at sila po yung talagang kailangan makakuha ng hustisya. At para sa ating lahat naman, makakakuha na rin tayo siguro ng katahimikan at kapayapaan na sa tamang lugar at sa tamang pamamaraan. At hindi lang yon. Gusto ko rin sabihin sa inyong lahat na sa totoo lang, hindi ko naman sinuportahan si BBM. Pero ito lang masasabi ko, I appreciate kung ano yung ginagawa ni BBM ngayon. At dahil may nakikita akong ginagawa siyang tama, kailangan ko talagang banggitin na tama naman to. Wala akong issue dito at natutuwa ako na nakikita na ginagawa ni BBM yung trabaho niya bilang isang presidente at tumatakbo yung mga iba't ibang departamento ng ating gobyerno at pinoprotektahan ang ating bansa at ang ating mga kababayan at ipinatutupad nila ang pagkakaroon ng hustisya sa ating bansa at pinapakita nila ngayon na no one is above the law. At dahil doon, nagpapasalamat ako sa administrasyon ni BBM sa kanyang mga nagagawa ngayon. Hindi lang yon, gusto ko din bigyan ng pansin yung ating Quadcom dahil sa kanilang pag-imbestiga at doon lumabas lahat ng mga krimen na nagawa ni Duterte at siya mismo dito sa Quadcom. Napaamin na pumatay siya talaga ng tao. Napaamin siya sa lahat ng mga nagawa niya at nakita ng buong mundo yung mga pag-aabuso at mga katarantaduhan na ginagawa nitong si Duterte. At ngayon, hindi na siya makakalusot. At ngayon, nandito na ang hustisya para sa lahat ng mga naging biktima niya. At para sa akin, sana maging leksyon to para sa ating lahat na hindi tama ang pagpatay ng isang kapwa-tao. At walang tao ang pwedeng gumawa ng ginawa ni Duterte na naging judge, jury at executioner. At ang nakakalungkot dito yung ating mga kababayan na naniniwala pa at sumusuporta pa kay Duterte ay humihingi ngayon ng due process. Ngunit nung panahon ni Duterte, siya ba ay nagbigay ng due process? Siya ba ay nagbigay ng human rights? Siya na nagsabi mismo sa kanyang sariling bibig na ayaw niya ng due process. Ayaw niya ng human rights dahil matagal daw sobra yan. At ang nakakatawa ngayon, yung mga sumusuporta kay DDS ay humihingi ng due process habang yung kanilang iniidolo ay never nagbigay ng due process. At sana talaga hindi na madali yung pag-alis si Duterte dito sa ating bansa at itapon na talaga siya dun sa Hague where he really belongs, in jail. Kayo, ano tingin nyo? Okay ba kayo sa pagpapatupad ng ating PNP sa pag-aresto kay Duterte? At tingin ba nyo kailangan na siyang itapon sa Hague ngayon din at dapat wala ng delay? At gusto ko rin marinig ang inyong mga nararamdaman ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari tungkol dito kay Duterte at sa pag-aresto sa kanya. Isulat lang lahat nyo yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng content, please subscribe to my YouTube channel at i-click na rin yung notification bell na yan para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli at abangan natin yung susunod na kabanata dito sa pag-aresto at sa kaso ng Crimes Against Humanity ni Duterte.